We will talk about the parable of the wheat and tares. Kung taga Cebu kayo, maintindihan nyo to, naman? The wheat and tares, you just wait there, okay, and coming, okay? So talk about parable of the wheat and tares, and as I examine this, nagugulat ako eh. So nagkaroon ng bombing at nagkaroon ng chaos sa Paris, 127 casualties. Marami mga bombs at marami mga gunshots ang nangyari. No? Simultaneous po yan. So hindi alam ngayon ng Paris kung mag-accept siya ng migrants coming from Syria. So nangyari na po yan. And di ko alam kung ano magiging world effect po niyan sa buong mundo. Because sino ngayon ang gustong kumuha ng mga refugees, di po ba? So let's talk about the Bible. Let's talk about the wheat and tares. Turn with me in Matthew 13:24 to 29. And Jesus told them another parable, and the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy sowed weeds among the wheat, and went away when the wheat sprouted and formed heads. Then the weeds also appeared. Okay? And the owner's servants came to him and said, "Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then the weeds comes from?" "The enemy did this," he replied. The servant asked him, "Do you want us to go pull them up?" "No," he answered, "because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. So let both grow together until the harvest. And at that time, I'll tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned, and then gather the wheat and brings them into my barn." Okay? So dalawa po yan. Kung ating babalikan yung pinag-usapan natin nung nakaraan, di ba? Pinag-usapan natin the parable of the 10 virgins, tapos twins silang parable in Matthew 25, tapos sinundan na niya ng parable of the 10 of the talents or the gold bags. Itong Matthew 30 naman, para siya ring magkakasunod na parables din po. Pero ang unang ibinigay ni Jesus is the parable of the sowers. Okay? So ang gagawin ko ngayon, compare po natin yung dalawa. Ano ba, pareho ba siya ng message? Nag-iiba lang ng anyo ng mga karakter na gumanap. So the parable of the sower is in chapter 13, 1 to 23. Chapter 13, 1 to 23. Tapos, it was followed by the parable of the wheat and tares, chapter 13, okay? 24 to 29, okay? Meron yata akong ano yan, meron akong PowerPoint yan, kino-compare natin. Okay? Tuloy natin. So, pag tinignan natin yung parable of the sower, di ba? So, halos 4 na resulta ang nangyari po yan, okay? May mga nasa wayside hearers, tapos, ito yung mga taong may close mind, so hindi nakapenetrate yung word sa kanila. Tapos, doon sa parable of the sowers, yung second, tinanim siya sa isang stony ground. Ito naman yung mga emotional hearers. Pag-usapan natin yan sa susunod po. Tapos, meron ding tinaniman sa mga thorny grounds or thorny ground hearers. Ito yung mga tao na naging believers na may mga wandering minds. Hindi sila tumatagal sa Christianity. Okay? So maraming dahilan. Sabi ng parable of the sower, because of the cares of the world, because of the deceitfulness of the riches and the lust of other things. So ito yung mga Christians na talagang na-experience ang Christian life tremendously, and then lumabas at na-expose kung ano yung nasa heart. Tapos yung last is the good ground or the good hearer. So pag pinag-aralan nyo mabuti yung parable of the sower, siguro ang iniisip nyo po, baka kasi 4 na klase ng fields ang tinaniman ng isang salita na nagresulta sa 4 na uri ng tao. Hindi po ganon. Isa rin po siyang field lang. Sa examine, isa lang siyang field, kaya lang may mga parts na thorny, may parts na good soil, may part naman na talaga matigas. Parang ganun po yan. So pag tinignan natin mabuti, slight lang ang difference between the parable of the sower and the parable of the wheat and tares, but same truth ang ina-apply. Pag binigyan natin talaga ng careful observation mo, okay? So here we have the mixed characters of the kingdom and the final absolute separation of all men.
So pag pinag-aralan mo na ngayon yung wheat and tares, dito pinapakita na sa kaharian ng Diyos, mix talaga. Nagmi-mix ang iba't ibang karakter ng mga tao, whether masama o mabuti, ay mix sa loob ng kingdom of God. Tapos ang sabi po dito, pag pinag-aralan natin mabuti, sa latter part, nagkaroon ng absolute separation. Kasi ang request ng servant, ano sir, bunutin na namin? Sabi niya, wag mong bubunutin. Okay, mamaya paliwanag ko yon. So the parable of the sower, balikan natin ulit yung parable of the sower. The parable of the sower, the seed, yung liso o yung binhi is the word of God. Tapos ito yung mga those who receive the word now na maganda sapagkat cultivated yung soil, malambot, pumasok yung word of God, ito yung mga tao naging children of the kingdom. Yun ang sabi doon. So doon pumokus yung camera doon sa parable of the sower. Kaya lang, yung parable of the wheat and tares present the problem of evil. Mix. Ulitin ko ulit ha. Mix dun sa mga taong tama. So siguro, ang tanong niyo siguro, Pastor, bakit po ganon? May nangyayaring ganyan. Bakit sa pamilya may galinton lumalabas? Bakit maging sa church? May nangyayari din po yan. Bakit sa ating society nangyayari po ang lahat ng mga ito? Pinapakita ng parable, sorry po ha, siguro meron kayong parang ideal na gusto nyong gawin na nature at picture ng kingdom, na pag sinabing kingdom of God is the absence of evil, sorry, hindi po mangyayari yun. Okay? So, the fact of the mingling of evil with good, yung katotohanan na nagsasama ang masama at ang good, is a condition of things that is confronting us in all grades of society. Kaya pag tinanong nyo, Pastor, bakit po ang ating politika ay napakadumi? Kasi may mga taong tiwali. Yun po talaga yun. Whether kahit gaano katindi ang ingat natin magboto ng tao, mag-i-intermingle pa rin po sila. Kasi bakit? Hindi dahil sa hindi tayo maingat. Talagang ang sabi ng Bible, it will happen. Okay? So all forms of government, sorry to say, even inside our place called home, it will happen. At ang pinakakalungkot, even sa loob ng church, it will happen. So, kung may malalaglag, may mga taong magkakamali, kailangan maisip na natin, uy, taka muna, nangyayari talaga yan. Okay? So, no matter how we may legislate it, gagawa tayo ng palatuntunan program, gagawa tayo ng presidential bill to totally eradicate evil in the society, it will never happen. Or we will try our best to separate the seed of corruption, di ba, from the seed of righteousness. It will never happen. Because the weeds and the tares will always coexist in one place. Hindi mo yan mapipigil. Sinasabi ni Lord, basta ganito na lang, hintayin na lang natin yung huling araw. Ihiwalay lahat yan. So, no matter, okay? So, lumalabas, okay? Good and evil are inextricably interwoven in our society. Ibig sabihin, hindi talaga siya pwedeng paghiwalayin. Para siyang tela at mga iba't ibang uri ng sinulid na magkakasama na interwoven na siya. Okay? Interwoven in our human society. Wala na, hindi mo na maalis, magkasama na ganun. So lumalabas that pag kinompare natin, the parable of the sower, one kind of seed, tapos 4 ang result. Ulitin ko ulit, parable of the sower, okay, one sower, one kind of seed, tapos 4 results. Sa isa lang field yan, 4 ang resulta. Hindi magkakapareho, magkakaiba. But, in the parable of the wheat and tares, there are 2 sowers, 2 ang nagtanim, tapos there are 2 kinds of seed, and there are 2 kinds of harvest. Sa isa ring field. Sa parable of the sower, isa lang din ang field. Isa lang din ang kukuwanan ng ani.
Okay? So, kung iniisip niyo yung parable of the sower ay iba't ibang bukid, hindi po, isang bukid po siya, 4 na klase yung soil. Parable of the wheat and tares, isa rin siyang bukid. Pero dalawa ang nagtanim. So, lumalabas that the parable of the wheat and tares is the continuation of the parable of the sower. Bagamat nag-end ang parable of the sower dun sa good soil, pero yung good soil, in-expose na may problema pa rin. Are you still with me? Are you excited? Sabi mo nga sa katabi mo, kuha mo. Okay, very good. Sige, abangan natin lahat. Okay? Are you excited? Tingnan natin ngayon. So, okay ito ngayon. Basahin natin ngayon, ang ginawa ng Panginoong Kristo, in-expose na niya yung parable of the sower. And here is the explanation. Matthew 13, 37 to 43. So, turn with me in Matthew 13. Okay? Matthew 13, 37, 43. Okay? Andiyan na kayo? Okay, basahin natin. So, he answered, the one who sowed the good seed, yung unang nagtanim ng mabuting binhi, is the Son of Man. Uy, referring to Jesus Christ. The field is the world. And the good seed stands for the people of the kingdom. Yung good seed daw ay yung mga anak ng Diyos. Tayo. Taas nga kami ng anak ng Diyos. Sige po, kung hindi nyo mataas, okay lang po. We understand. The weeds are the people of the evil one. Can we continue? Okay? And the enemy who sows them in the kingdom of God is the devil. Who? The harvest is the end of the age, the end times. And the harvesters are angels. Wow. So, explain niya. Yun ang maganda sa Panginoon. Okay, so tingnan natin ngayon. Pastor Maria, explain natin. Well, let's go first to the word field, the field. Tingnan natin. The field. Okay? Anong sabi niya? Matthew 13:24. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. So by saying his field, okay? So ano sinasabi ng Panginoon? Sabi rito, verse 37. Let's continue. The one who sowed the good seed is the Son of Man. Pag pinuntahan mo yung 24, his field. So the field is owned by the Son of Man. Okay? Tama ang sabi ng Bible, the earth is the Lord's and everything in it. So the Lord owns the entire world. The whole creation is owned by the Son of God. Okay? Yun yung sinasabi niya. So the field is owned by Him. And according to Jesus Christ, our Lord and Savior, the field is the world. Okay? So what is now the world? The word world is cosmos. So ang dami ngayon lumabas na cosmos because, okay, ang lumalabas na cosmos, first is the world, which is tama ang translation na sinabi, okay? And next, the word world means government. Ang pamamahala ng Diyos. Number 3, the word world is the society. It's owned by God. At ang society is composed of many families. It's also owned by God. And even the church who is living in the world is also owned by God. So these are the composition of the world. So the field is the whole world and everything in it. Whether tao, pamamahala, society, lipunan, at ano man ang gumagalaw dito is owned by the Lord. So in that field, Jesus acts as the first sower. First sower. Verse 37, the one who sowed the good seed is the Son of God. So mga kapatid, hindi natin alam that Jesus' business is to plant seeds of righteousness in the whole world. Siguro pwede nyo sabihin, the ISIS now is getting control of the entire world. No. Sorry po. There are around 3,000 to 5,000 Muslims being converted each day.
So if you think na, grabe naman si Lord, pinabayaan na kami sa mga ISIS. Ay, sorry po. Marami lang pong bagay na hindi nakikita ng camera. Like in Indonesia alone, every 15 seconds, one Muslim is being converted to Jesus Christ. So you may ask me, so sino ang nag-share ng gospel? Well, to be honest po, Jesus personally is the one sharing the gospel to this Muslim. Tapos yung Muslim pupunta sa pastor, sinasabi, dinalaw ako ni Jesus kagabi. Every 15 seconds. So Jesus is in the business of sowing seed every day, each day. Because He owns the world. Amen? And so, tanong, so the field, okay, she is the first sower. So, pwede sabihin, bakit nagpe-prevail? Sa tingin mo, nagpe-prevail. Pero everyday yan, nagtatanim ang Panginoon. At ang tinatanim niya ay anak ng Diyos. Okay? Andiyan ba kayo? So, the parable of the sower, Jesus is the sower, represented by all believers who sowed the seed to people. But here, the first sower is Jesus. Now let's go to the second sower. So who is the second sower? Verse 39, Jesus explains. And the enemy who sows them is the devil. Good news. Jesus is the first sower. I have a bad news. Satan is also active, planting seeds of wickedness each day. Ano ang purpose? Mamaya pag-usapan natin. So we have an active enemy. Very active. Full-time in the ministry. In the ministry of sowing bad seeds in the field of God. But while everyone, tinan nyo, tumabuti. Verse 25. Let's go to verse 25. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat. And then he went away. Verse 25. The enemy, an enemy, the wicked one, the devil. Hello? So sowing weeds, yung pagsusow ng weeds, is the greatest diabolical work, the ancient scheme of Satan. Nung araw pa yan, taniman na yan. Kaya huwag kayo magtataka, bakit may Cain sa beginning ng Genesis 4? Huwag kayong magtataka dun. Bakit may Akan sa Joshua? Kasi taniman yan. Kaya magulat kayo, bakit sa bahay, meron kang black sheep, ngayon meron ng red, pink, brown. Kaninong anak yan? Huwag kang magtataka. Ang magtaka ay isang maling kamalian. Nakuha mo? Bakit, Pastor? Ano nangyari dun sa isang kapatid natin? Huwag kang magtataka. Pastor, bakit nawalan ako ng pera? Sinong kumuha yung anak ko? Huwag kang magtataka. So the devil will never sow the wicked. Listen carefully. Pag observe mo mabuti, okay? Ano pinapakita po rito? What are the two products? Let's go to the two products. Okay? Let's go to the two products. Okay? The Son of Man sows wheat in his field, and his enemy sows tares among the wheat. So, pagkatapos magtanim ni Jesus ng seed of righteousness o seed ng tao sa kingdom niya, sabi niya, pagkatapos, nagtanim na rin yung demonyo. Hindi sila sabay na nagtatanim. At nung nagtanim yung demonyo, nagtanim siya nung panahon na ang lahat ng tao tulog while they were sleeping. That was the time that the devil planted his seed. The seed of wickedness was not planted, di ba, among the wicked. But the seed of wickedness was planted among the seed of the righteous. So pwedeng matanong, Pastor, bakit hindi na lang po magsama-sama ang lahat ng mga demonyo at magkademonyohan na sila? Ay, hindi yung mangyayari yun. Kasi pag nagsasama-sama ang mga demonyo sa kapwa-demonyo, magiging Kristiyano po sila, hindi po pwede yun. Kailangan silang sumama sa mga hindi demonyo. Because that was the ancient scheme. Hello? So he will sow the wicked among the good. The two go together. And that constitutes the world. So pag pinag-usapan natin ng world, Pastor,
Can we dream of a world na peaceful, tapos may love? Hindi pwede mangyari yun. That's not the world. Unang-una, hindi ka Diyos. Na pwede magsabi, Pastor, pwede ba ang church completely talaga? Walang away at walang intriga. Sorry po, hindi yung church. Magkakaroon po talaga ng mga turmoil at gulo na inaayos. Kapag ang ospital ay walang may sakit, tanggalin na yung ospital na yan. Kasi walang kwenta yung ospital. Wala siyang, nako mo? Pastor, pwede po ba isang araw ang ating mga kulungan ay wala ng kriminal? Hindi na po siya kulungan. Anong tawag doon? Hotel na po siya. Taas nga ng buhay pa. Can you ask the person beside you, are you still alive? Sumagot siya, no, I'm not. Okay. Okay. The thirst. So let's go to the two products. So nakita na namin, sabay. Oh, hindi pala sabay, nauna yung isa, tapos sinundan ng isa. So, tanong ngayon, Pastor, pa nagtatanim ba ang demonyo? Alam ko. Dapat alam ko. Dapat, Pastor, alam mo yan. No, hindi ko alam yan. Sabi na hindi mo nga alam while you were sleeping nga eh. So, let's go to the word tares. Ano yung tares? The tares, yung action ng Diablo was motivated by pure malice. So, ang ginawa niya, while they were sleeping, the devil planted his own seed. Listen carefully. So what is Satan's method to distract the whole world? His method is opposition. His method is opposition by imitation. So, ang target niya ay kontrahin ang Diyos sa pamamagitan ng panggagaya. So, ang trabaho ng demonyo, gayahin kita. Gayahin kita. Okay? Pakita natin yung picture. Ayan po. Ano yan? What's that? A tares. That's the tares. It's darnel. Can we show them the picture, magkatabi of the wheat and tares? Ayan, ganyan. Pareho. Lalo na pag wala pang bunga, magkapareho. So, Satan's method is opposition. What do you mean by opposition? Opposition ay yung upo ka lang ng upo dyan, okay? Hindi, joke lang po. But his method is opposition by imitation. So, listen carefully. The bad are sown among the good. So, pag kita mo lahat, puro wheat yan, puro wheat. Berde lahat yan, hindi mo alam, wala pang bunga eh. Pero magugulat ka, katabing-katabi niya ay tares. Ngayon, ano ang description? Ano ang difference? Wala. So the difference is not always discernible. Hindi mo makita kung ano. Kaya sabi ng servant, do you want us to pull it out? I know. Sabi niya ganon. You can only pull that out on the time of the final harvest. Yun ang sinasabi niya, ganon. So lumalabas that Satan's scheme, listen carefully, tingin sa poging pastor, bihira na yan. Joke lang. Kaya naman madali kayo maniwala. So Satan's greatest move is mixture. Is mixture. Then, contamination. Huh? No, baka siguro sabihin nyo, Pastor, papaano kung ako po ay tares, pwede po ba ako maging wheat? Wheat ka lang. Mamaya, pag-usapan natin. Sabi mo sa atin mo, wheat ka lang. Are you excited? Ilan dito excited? Takas nga ako. Woo! Woo! Praise the Lord. Wala pa akong tulog. Alam mo, 2 hours ang flight ko sa Cebu. 2 oras. Naagnas na si Joy, kahihintay. Grabe. Nakakatuwa. Kaya ang tanong nila, maaayos pa ba ang EDSA? Sa awa ng Diyos.
So question. So mixture and goal nila, contamination. Kaya, ito na ngayon, di pag-isipan natin ngayon, iskarasyon tayo. Kaya may Cain and Abel. Kaya may Esau at saka Jacob. Kaya may 12 sons of Jacob, mix yung bad tsaka good. Kaya tatanungin kita, Pastor, na-stumble ako kasi may nakita ako, galinto. Ba't ka na-stumble? Kasi dapat hindi ko nakita yun eh. Ha? Di ba sabi mo yung Bible? Hello? Ito malala. Yung 12 disciples. Tapos sabi mo, stumble ako, ayoko na kay Lord. Bakit? May nakita akong tao na nagkamali. Sorry po, meron po talaga. So, ang tanong, ganito, pag nakita ka ng tao nagkamali at anak ng Diyos, anong sagot mo ngayon? Okay. Hindi ako may stumble. Hello? Si Akan nakamix sa Israel. Okay? Ayan, nakita natin. Halos pareho eh. O nga pala, ang sowing ng tares among the wheat is in a form of revenge. Kasi pag chinek yung scripture, pambihira, galit yung diablo kaya siya nagtanim ng weeds, ng tares. Tama po ba? So, the aim of Satan was to poison the wheat. Kaya ang ginawa niya, ito yung wheat, ibalik natin ulit yung picture, ito yung wheat, tapos kadikit na kadikit yung tares o tares. So, ang target talaga niya, sakalin niya talaga to. Ipitin niya na ganyan. Ipitin niya na ganyan. Kaya ako yung katabi mo, iniipit kayo, alam niyo na kung ano yan. Parang tares ka, kapatid. Ganyan-ganyan yung nabasa ko sa Bible. Okay? So, sabi mo sa katabi mo, huwag may stumble. Ganun talaga eh. Okay? Revenge. Makabit. So dito makikita natin na ang diablo ay revengeful, tsaka malicious. Ang target niya, dayain ang tao ng parehong itsura. Well, in fact, hindi naman. So let's go to verse 38. The weeds are the people of the evil one. No, inoobserbahan ko carefully yung salitang the weeds are the people of the evil one. There is now ownership of Satan over these people. Because by saying the weeds are Satan's people. So they are not, listen, they are not plant. They are people. Hello? So, tanong, tanong ngayon, maganda to. Okay, ako lang excited eh. Di ba, okay lang. Mahirap sa first timer ka sa church, lagi kang wala eh, okay? Yan nag-text sa akin, lagi kang wala, pastor. Masang ka, okay. Tanong, galinto. Naka-encounter ba si Jesus ng tares during His ministry? Ayan. Tanong yan. Meron bang tares nung panahon niya? Alam mo sagot niya? Sorry wag ma-stumble. John 8:44. He was speaking directly to the Pharisees. And the Pharisees' job is to protect Mosaic law or Mosaic laws. So these were the people who protected the Mosaic law and they were the defender of Judaism. So these people are religious people who love Elohim. And look what Jesus said to them. Sabi ni Jesus Christ, sabi niya, you belong to your father, the devil. Bigat. Sinabihan niya yung tao na ang tatay nyo ay yung na-meet ni Adan doon sa Eden na ahas. Kaya merong hari sa Bible na ang pangalan Ahasaya. Di malapit sa ahas. So you belong to your father, the devil, and you want carry out your father's desire. And so Jesus explained well. Proved to them that they were Satan's children. Sabi niya, he was a murderer from the beginning. Not holding to the, truth.
For there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. That is the reason why you want to kill me, and you want to murder me. You know why? Why po? Because your daddy and your aba and your tatay, your ama at si amang ay ang demonyo. Kasi ang demonyo is a murderer and the father of lies. Hello? Hello? Kulat ngayon yung mga Pariseo. The greatest stumbling statement po spoken by Jesus is John 8:44. Why? Sinabihan niya na yung tao, demonyo. Hindi sila demonyo. Ang tatay nyo ay ang hari ng mga demonyo. So ang tanong, kung ang tatay mo, Diablo, ano ang tawag sa'yo? Eh di, Diablo ka rin. Stumble yung Pharisees. So question, meron bang sinabihan si Jesus at na-encounter nung panahon niya na na tares? Meron. At tanong, makakamit ba tayo ng tares? Yes. Masama maghusga ng kapwa. Amen? Pero masama din maghusga na ang lahat ay anak ng Diyos. It is a sin to judge people, but it is also a sin to judge that all people are children of God. No, hindi po. And look what is happening now in Middle East. They are doing that in the name of Allah. During the days of Urban, Christianity was involved in murdering people. Is that Christianity? Hello, andiyan ba kayo? Sa church, Pastor, tanong, sa church po ba pwede pong may tares? Hello? Wala na maka-amen. Gusto niyo malaman kung anong qualification ng mga tares? Kasi yun naman talaga ang target ng Diablo eh. Kaya may mga split ang church, may tares. So wala na, ayoko namang pakialaman na yan. But let's go to the wheat. So Pastor Manny, what is the wheat? Verse 24. The kingdom of heaven is like a man who sowed the good seed in his field. Verse 38, explanation. The good seed stands for the people of the kingdom. So the wheat is the people of the kingdom of God, the children of the kingdom, according to King James. The people of the kingdom, other translation, or children of the kingdom. So the Son of Man, as the sower, always sows seed. Ano yung seed niya? Tao. So ang ginagawa ng Panginoon, nagtatanim siya ng tao sa pamilya na anak niya. Gagawin naman ng demonyo, pagkatanim niya ng anak ng Diyos, tatanim din siya ng anak din niya. Doon sa loob ng bahay ngayon, magbabanggaan yung dalawa ngayon. So tanong, kung sa pamilya may wheat and tares, ganun din sa church, ganun din sa society. And so, anong bago? So it is the Redeemer's purpose now to sow His redeemed ones in the world of sin and of misery. The word of malice, so what God will do, what Jesus will do is that He will plant His own seed. So tanong ngayon, kung wheat siya at kinumpare ang mga believers at anak ng Diyos sa wheat, question ngayon, ano ba ang wheat? Nakita na natin, kapareho ng tares. Pero ito yung wheat. Pero ang tanong, ano ba ang product ng mga wheat? Ano ba ang lumalabas sa produkto? Ayan ang mga lumalabas. Total, mahilig naman tayo mga Pilipino kumain. So ano ang mga produkto ng wheat? Tingnan natin. Hello? That's right. We have bread, we have porridge, we have crackers, we have biscuits, we have pancakes, we have pies, pastries, cakes, cookies, muffins, rolls, donuts, gravy, cereals, chocolate drinks. Jesus told His disciples that I am the bread of life. Now, we can now conclude by saying, comparing believers as the wheat of God in the kingdom of God. And so, I can say that we are the bread of the world.
Kaya pastor, kinakain ako ng pamilya ko. Wala tayong magagawa. Uwit ka eh. Pangatngat ka. Pangasing ka, okay. Wala tayong magagawa. Pagkain ka eh. The only way for a nation to survive is to feed its people. And so by saying that we are wheat, and so we are the bread and the bakery of Jesus Christ in the world. That's the reason why America is one of the biggest and the most powerful nation of the world, not because of their armament, but because of the great supply of wheat in the world. Kaya ang Amerika ay makapangyarihan, hindi dahil sa kanyang mga sandata, kundi dahil sa pagsusupply ng iba't ibang uri ng kakainin, sorry for the word, at lalamunin ng mga Pilipinong mahilig kumain. Nung bata ako, inintroduce ang Nutriban. Ilan dito nakaabot ng Nutriban? Hindi naman tayo bread eating. Hindi tayo kumakain ng bread. Hindi tayo sanay niyan. Pero magaling ang Amerika. Nung panahon ni Marcos, may problema, may shortage tayo sa bigas tsaka corn. So ang ginawa, nakatikim ba kayo nang nag-mix ang corn tsaka bigas? Naranasan ko nung araw yun, kaya hindi ako lumaki. Oo, hindi ako kumakain. Wala kami pagkain nung araw. So ang ginawa ng bata ako, nag-supply ng pinakamatinding supply ng lalaki ng Nutriban. Pag binato mo, patay ka. Tapos meron pa nung araw, naabutan niyo ba yun? Di ba? Di ba? Tapos meron pang gatas. Oh, alam ni General Saavedra yan? Sila yata ang supplier niyan nung araw. Hello? Bakit? Sapagkat alam ng McDo, after 10 years, kakain tayo ng hamburger. So, binubugahan na tayo ng Amerika ngayon na kumain kayo ng tinapay sapagkat after 10-15 years, darating sa inyo ang McDo. So ngayon, lahat na ngayon tayo, kinakain na natin tinapay. Ano mga famous ngayon na mga bakery? Di ba? Ha? The Diyos Bakery. Meron tayong Bread Talk, French Baker. Kaya tinira kayo ng France. Galit na galit ng mga ISIS. Sa inyo lang ang tinapay na yan, supplyan nyo kami. Hello? Patid, Pastor, bakit kayo kinakain ako ng mga bata, kinakain ako ng mga damo? Wala tayong magagawa with ka. Hello? Hello? Wala na ako oras. The two questions. Meron siyang dalawang question, di po ba? The two questions, ito po. The owner's servant came to him and said, Sir, can I ask you po a question? Ano yon? Didn't you sow good seed in your field? That was the first question. And it was followed by another question. If you go to verse 27, letter B, where then the weeds come from? So, two parts yung tanong. Yung unang tanong, ang sinasagot, acknowledging that he is the owner of the field, and he had done the sowing, and sabi niya, di ba ikaw ang nagtanim? And that he had sown only good seed. So, ikaw may-ari, ikaw ang nagtanim, hindi ba ang tinanim mo ay tama? Ano sabi? So, nagtatanim si Lord. The second part of the first question brings us to the deepest truth that will answer all mysteries. Is the origin of the evil one and its continuance in the world. Where did the weeds come from? Saan po galing yung binhi ng taris? Yan ang sabi. So sinabi, yung unang tanong, sinasabi talagang siyang may-ari, siya nagtanim, at ang tinanim niya, magandang tanim. So pag sinabi niyong, bakit naman yung mga bagay na yan ay inaalaw ng Diyos? Inaalaw yan, pero hindi kanya yan. Yan ang sinasabi niya. Sinagot nung unang tanong.
Pero ang pangalawang tanong, nagsasabi kung ano at saan nagmula ang mga demonyo at ang katampalasan, bakit siya lagi nauuna rin? Ayun, pinaliwanag po na niya. So the origin of the evil one was exposed. So I'll ask you a question. How did the serpent, di ba, papaano ang serpent nag-appear at nagkaroon ng entrance sa paradise? It was called paradise, tapos may ahas dyan. Hindi sana, hindi na yan paradise. Ang ginawa na lang yung Manila Zoo. Pero by saying paradise, dapat talaga yan, paradise must be free from any danger. And so, we can now, di ba, we found out that inside that paradise, an ancient serpent appeared. And he was allowed to talk to the woman. Another question will be, why Judas permitted to be counted among the 12? Bakit naman po isinama si Judas na makasama sa 12? Nung kasagsagan ng Christianity, first century was the appearance of a man. Second century was the appearance, appearance of a great pastor in Alexandria named Arius. The proponent that Jesus is just a mere man. Bakit pa inalaw yung pastor na yan? O ngayon, marami na ngayon church ngayon sa Pilipinas na si Kristo ay tao lang. Sana hindi na lang nilagay yan. Mga tanong natin yan. Verse 28, an enemy did this, he replied. So, nung sinagot niya, sumagot na lang yung servant. Oh, no, sir, do you want us to go pull them out? O pull them up? Ano? Kung ganun pala yan, ang lalim na pala ng mga yan, at matagal na pala yung mga yan, ano gusto mo bunutin namin? So, siguro ang tanong ng mga believers ngayon, presently, ang mga Christian, ang tanong nila, ang concern nila ngayon is, alisin natin yan. No, our concern is not to eradicate evil in our society. We cannot. We have no power to eradicate evil, but God called us to have victory over evil by exposing our fruits. Your job is not to pull them out. My job as a pastor, as a believer, ay hindi para yung katabi kong tares, bunutin at saka sipain tapos sunugin na. No, that's not my job. Kita natin, hindi natin trabaho yun. Our job in the kingdom of God is not to expose the tares, but to expose our fruits. We are not fruit finders, but we are fruit bearers. Stop looking for faults. Bear your fruits. Or else, pagkain yan, you will experience poor roots. So what do you want? Expose your fruits or poor... Pastor, okay. Second question. Ganda. Parang ako lang ang nagagandahan. Okay. Ganyan dito eh. Ganda-ganda. Comfort yourself, money boy. 10:52. Then second question, then the servant asked him, do you want us, sir, to go and pull them up? Verse 28, Lord, gusto niyo po ba, sir, na puntahan na namin yung mga yan habang hindi pa tumutubo tapos bunutin na namin? Dalawang reply ni Lord. Verse 29. No, he answered, no. Because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. Bakit? Ang tanong, bakit? Bakit? Paano po yung ugat nila magkasama? At ang mga tares, mahilig yumakap yan. Touchy, clingy, ang tawag ba yan? Ano nakadikit na yan? Tapos yung ugat niyan, nakaganon na, nakapulupot na gano'n. Pag inaani nyo yung wheat lang kayo, sama okay? Sama siya. Kaya minsan, meron tayong mga Pastor Manny, ba't ikaw, yung isang kapatid natin, hindi mo dinidisiplina? Bakit, Pastor, ito dinisiplina mo? Di ko alam
So, ang sagot di ba? Wait ka lang. Sabi mo sa katabi mo, wait ka lang, bro. Okay. So, trying to destroy the one also means to destroy the other. So, wheat and tares in its unripe condition, the wheat and tares look alike. Kapag hindi pa sila hinog, pareho. But the separation of the one or the other will be beyond the wisdom of the servant. Sabi nung boss niya, hindi nyo kaya yan. Wag mo na. It is beyond your ability and beyond your wisdom. Kasi yung isa palang wheat and tares, pag tinanggal mo, aabutin ka na ng malaking panahon. Magkakasama sa ilalim eh. Huwag kayong mag-alala. Hindi worried yung owner. Kasi alam niya yung wheat will produce its fruits. Yung mga tunay na Kristiyano, sorry po, hindi ko sila nai-stumble sa mga damo. Natutuwa po sila, uy, natutuwa ako sa'yo, gusto mo, talaga ikaw, di ba? Uy, pareho tayo. Oo nga, pareho tayong berde Oo, green ang mind mo, green din ako Di ba? Pero sabi niya, oo nga alam mo, love kita, parang ang feeling ko, wheat na wheat din ako. Di bale, at least feeling mo lang yan. Sa bandang uli, alam mo, malalaman din nila na ako lang ang wheat. Bakit? Ilalabas yung bunga ko Hello? So if you think that the kingdom of God is the absence of evil, you are absolutely wrong. Evil and good will coexist in one place, even in one church, even in one society. The separation of the one and the other will be beyond the wisdom of the servant. The second part of the answer is taken up in the final harvest. Sabi niya, ito may ganda. Ilan dito excited? Taas ang kamay. Last 5 minutes. Whew! Sabi ko sa sarili mo, whew! Praise God. Pa-picture kami dun sa mga pastor gusto ko sa Cebu kasi feel at home ako. Lahat ng pastor doon kalbo. Ako pinakamakapal ang buhok. Tuwan-tuwa ako doon. Verse 30. Let them grow together. Let them grow together until the harvest. At that time, let them grow together. Sabi niya, ayaw mo lang. Huwag mong bunutin. Let them grow together. Until the harvest. And at that time, I'll tell the harvesters, pagbunot na lahat, at na-produce na ng wheat ang kanyang bunga, at ito naman ay wala na rin bunga kasi malalaman mo ang difference, the difference ng wheat and tares. Yung wheat, pag may bunga, lumulubog na siya na ganyan. Tapos yung tares na natiling nakatayo, alam na nila ngayon, ito ang mga tares, nakatayo lang sila. Proud, mayabang. Pero yung mga wheat, pag namumunga at bumibigat na sila, bumababa na sila na ganyan, bumabaluktot na ganon. Ang mga Kristiyano, pag namumunga, lalo nagpapakumbaba. Hello? Hello? At ang mga hindi tunay na anak ng Diyos, wala nang ang bunga, ang yabang pa, ganyan, no? Puro noo. Sige, tawanan mo ako. Andiyan ba kayo? Are you excited? So alam nyo na kung sino kayo. Amen? Pastor, pwede ba na ako ay Bermuda grass? Wow, galing What a wonderful revelation. The two harvests, what happened? Lana ko oras, 3 minutes. Verse 39, the harvest is the end of the age and the harvesters are angels. So there will come a time, the final destiny will be the final judgment, which is the final harvest. Wait ka lang. Pastor, panalangin natin. Sabi ng mga kaibigan ko, Pastor, panalangin natin ang bansa na. Let's pray for our nation that the evil will be eradicated for the next 5 years. Sabi ng isang president, I'll run for presidency and first promise will be the eradication of evil. Wow, galing. Heavy, pare. Are you an angel? Sabi ni Lord, no. As a matter of fact, the world will getting worse.
The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. Verse 40. And as the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. Kuhanan ko lang ng ibang version ito, ha? I go to King James Version. Ganito ang sabi, gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them. Dito sa King James, dinitalye. Sabi niya, kunin lahat yung tares, pagsama-samahin, tapos i-bundle. Kaya kwadrado na siya ng ganyan. I-pile sila. Tapos, sunugin. Kunin yung wheat, pagsama-samahin din, tapos ilagay sa barn. Pareho nag-exist sa isang lugar, magkaiba ang resulta, at sa final, magkaiba ang pinuntahan. Eh, Pastor, bakit nagsasama sa church? At least magkakasama tayo. Huwag kayong mag-alala. Balang araw magkakahiwa-hiwalay din tayo. Eh, magkakasama-sama tayo. Hello? And this will happen in the end of the world. Verse 41. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out of his kingdom everything that causes sin, and all who do evil. Verse 42. They will be thrown into the blazing furnace, where there will be whipping. Sabi ng isa, ganashing. Feel niya yung G, ganashing. Di ba? May karapatan ka naman, maramdaman mo eh. Bakit may mga silent H pa? Di ba? Hana, gano'n mga honesty. No. Feel it. There will be whipping and ganashing of teeth. May bagang. Verse 42. So sabi niya gano'n, pag kinuha yung tares, magkakaroon ng whipping and gnashing. So whipping is wailing, signifies great anguish. Yung mga tares will experience great anguish through whipping. And gnashing of teeth is a graphic way of expressing the despair in which it's remedilessness. Wala na siyang remedy. So you may ask me, Pastor Manny, how can I gnash my teeth if I have no teeth? Don't worry, God will provide. For my God will supply all your needs according to its glory and riches in heaven. Sounds funny, pero sabi ng Revelation 20 verse 11, as I close, the doom of the wicked will be fearful. Politicians who will continue stealing from the treasury of the nation one day will be doomed to destruction. People who continue to love drugs until namatay sila is doomed to destruction. People who continue to practice perversion, whose business is to murder people. People who became the cause of the split of the church. And people who destroyed his own family one day will be doomed to destruction. So you may think that God is slow in punishing the wicked. No, He's not. Because God honors time. The children of God, then the righteous, 43, will shine like the sun in the kingdom of their Father. And whoever has ears, let them hear.